Hustisya ang sigaw ng pamilya ng Ateneo varsity player na si Rene Baterbonia matapos siyang malunod kasama ang isa pang teammate sa Dipakulaw, Aurora. Marami ang mga haka-haka ngayon sa naging pangyayari. Pero ayon sa mga pulis, wala silang nakikitang foul play. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay. Pinaagi sa ilang mga sport, ako nung gisuportahan kay para makasurvive din sa kalisod. Kabalo na sila tanan. Ayun, wala nila gi-orient nga, ma'am, pag maani mo hang anak, naami training ingana. Eh kung di pasabot lang po nila nga ana, pumusugot. Palag, magkalisod mi din ako siya yadto dito. Pero wala man nila gipasabot gud sa kuwag tarong. Mga salitang puno ng hinagpis at pagsisisi mula sa ina ni Rene Baterbonia, isa sa dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University Blue Eagles na nasawi sa isang trahedya sa baybayin ng Dipakulaw, Aurora. Bitbit ng pamilya ang matinding pagdadalamhati sa pagpunta ng Maynila, hindi lamang para ihatid si Rene sa kanyang huling hantungan, kundi para maghanap din ng mga sagot sa kanyang sinapit. Ngayong Martes, personal na tinanggap ni Agusan del Sur Governor Santi Barriga Cane Jr. si Rovelyn Baterbonia at nangakong sasamahan sila sa paghanap ng katotohanan at katarungan para sa yumaong batang atleta. Nakakata na nga, umanbal sa maron niya, unang tag-diary, pero nianak kong kwanta, tiniyo committee nga. 3 days pa daw kay process pa nilang papel. Kasalukuyang nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Police Regional Office 3 kaugnay ng pagkakalunod ni Rene at Divine Adili sa isang team building activity. Ayon sa Dipakulaw Police Station, naganap ang insidente sa harap ng Hermanos Leisure Farm and Surf Camp sa Barangay Lipit. Napunta raw sa mas malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonia at Adili, kasama ang isa pang teammate nang tangayin sila ng malakas na rip current. Wala namang nakitang foul play ang Aurora Provincial Police. Nanawagan din sila sa publiko na iwasan ang mga haka-haka habang gumugulong pa ang investigasyon. 19 na taong gulang pa lamang si Rene Baterbonia mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Itinuturing siya bilang isa sa pinakamaningning na batang basketball stars ng bansa. Sumikat siya matapos pangunahan ng Davao Region sa kampyonato ng 2025 palarong pambansa at mahirang bilang most valuable player. Nakatulong din siya sa pagkakamit ng gintong medalya ng Pilipinas sa ASEAN School Games sa Brunei. Ang 21-year-old na si Divine naman, papasok pa lamang sa ikalawang taon sa Ateneo. Isa siya sa mga mahalagang haligi ng Blue Eagles matapos magtala ng average na 8.4 points at 8.3 rebounds kada laro sa UAAP Season 88. Mula ng pamunuan ni Coach Tab Baldwin ng Blue Eagles noong 2016, naging bahagi na raw ng kultura ng koponan ang team building at bootcamp activities bilang paghahanda para sa bawat season. 4 na beses nang nagsagawa ang koponan ng camp sa Baler. Naglabasan ang mga interview ng mga karanasan ng mga dating manlalaro ng Ateneo tulad ni Mike Nieto. Kung paano po kayo ka-close as a team na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago. Tapos yun po gigisingin po kami para po kami magiging sundalo for 1 week. So kayo yung first batch ng players that underwent the boot camp? Opo, na wala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin Minsan, bigla po may alarm na 3 a.m. Tapos po magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Tapos syempre, iba nyo pong kasama, hindi naman po marunong lumangoy. So hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babylonia po, meron po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi. Lumutang din ang mga naging pagbabahagi ng iba pang manlalaro tungkol sa matinding pisikal at mental na hamon na bahagi ng mga bootcamp sa nakaraan. Para siyang bootcamp talaga, walang basketball, as in sa beachfront lang kami. Tipin mo, first night ko dun, first night natin, mayroong siren at 4 a.m. Yung sa megaphone. Yung megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Punta kayo sa beach, parang pupush-upin kayo. Para talaga pang sundalo yung
Tapos may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan mo mag-relay papunta sa tubig. Isa ba rin, ang lakas ng alon dun, di ba? Surf. So parang kailangan nyo mag-relay, tag. Tapos may mga jogging kami doon. Wala namang nalunod. Muntik na. Muntik na. Muntik Si lang. G-Boy. Si G-Boy. G-Boy Babylonia. Delikado yun. Ginawa nyo. Parang ayaw namin pumunta din. So, nakatutok na sa amin. So, it's a deadly training. Sa kabila ng mga pagbabahaging ito, nilinaw ng mga otoridad na walang konkusyon ang maaaring buuin habang hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi pa rin nagsasalita sa media si Coach Tab Baldwin habang isinasagawa ang investigasyon. Patuloy naman ang pagluluksa ng Ateneo community sa pagpanaw ni Baterbonia at Adili. Para sa Agenda, Sheila Sanaysay, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.